Ibibreed ko na nga pala itong ating mga alagang FCCP na beta. Nakondisyon ko na kasi ito at pwede na silang padamihin. Binilahan ko pa nga sila ng kulambo para hindi sila lamukin. So paano guys? Tara! Ngayong araw nga pala guys, nakahanap na tayo ng lalagyan ng pagbibreeda ng beta. Taga-Ayumart Korean Store nga pala ang nagbigay sa atin ito. Maraming salamat nga dahil mayroon pang garapon na pinaglagyan ng kimchi. Magagamit nga pala natin to kapag nagjajaring na tayo ng mga beta. Bali guys, ito nga pala yung ibibreed natin ngayong araw. Ito nga pala ang tinatawag na FCCP Full Red. Napakaganda talaga nilang pagmasdan lalo na kapag nagfe-flare. Ang pinapakain ko nga pala sa kanila ay mga kitikite. Ito nga pala ay high protein at napakasustansya nito para sa kanila. Ina-alternate ko nga pala ito para hindi naman sila magsawa. Sa umaga nga pala ay live foods. Pagdating naman ng hapon, pinapakain ko naman sila ng mga pellet. Dinuduro ko nga ito para madali nila makain. At dahil styro nga pala itong ating paglalagyan, kailangan muna natin itong linisin para matanggal din mga chemicals na maaaring kumapit dito. Sa tubig nga pala ay gumagamit tayo ng mineral. Makakaganda nga pala ito sa ating mga fry dahil ito ay hindi hard water. Nakakadagdag porsyento din pala ito para mabuhay ang ating mga fry. At para makagawa naman na maayos na bubbleness ang ating lalaking beta, maglalagay tayo ng talisay extract. Proven and tested ko na nga pala ito base sa aking experience. Nung hindi kasi tayo naglagay nito, napansin ko na yung lalaking beta ay nahirapan gumawa ng bula. Maglalagay din pala tayo ng talisay leaves para ito ay pwede nila makain. Gagamit din pala tayo ng plastic ng yelo. Dito kasi gagawa ng nest ang lalaking beta. Kaya nga pala tayo gumagamit ng clear na plastic para madali natin makita kung meron na itong itlog. Kanina nga pala ay bumili tayo ng kulambo. Ito nga pala ay para sa isda at hindi sa tao. Mamaya nga ay malalaman nyo ito kung para saan ko ito gagamitin. So paano guys? Tara! Bubutasin nga pala natin tong takip ng styrofoam. Gumamit nga pala ako ng lapis para aking matansya. Ginamitan ko naman to ng kutsilyo para aking ipanghiwa. Pwede nyo nga palang gayahin ang aking setup. Kailangan lang natin ng iba yung pag-iingat para hindi tayo masugatan lalo na sa mga bata. Ginamit ko nga pala ito para magamit ang ating takip. Dito naman tayo maglalagay ng kulambo na binili natin kanina. Konting pirasong kulambo lang pala ang ating kakailanganin. At para ma-fix naman natin to, gumamit naman ako ng tamtap. Dinamihan ko na nga rin pala ang paglagay para siguradong hindi matanggat. At dahil nga dito hindi na sila lalamukin at hindi na rin sila mapapasok ng dumi. O diba guys, napakaganda ng naisip ni Kuya Boy Macho Nurin. Komportable na rin to sa kanila at hindi na rin sila maaabala. Ilalagay ko naman sila kung saan sila hindi magagalaw. Naisip ko nga na dito sila ilagay sa ilalim ng lababo. Maganda nga pala ang kanilang pwesto dahil hindi to naaabot ng ulan. Maglalagay naman tayo ng partition. Dito nga pala natin ilalagay ang babaeng beta. Medyo malaki-laki na nga rin pala ang tiyan nito at makakapaglabas na to ng napakaraming itlog. Liligawan nga pala to ng lalaking beta hanggang sila ay maging compatible. Marami nga pala nagtatanong kung paano mag-breed ng beta kaya ginawa ko tong video. Non-markings naman itong ating FCCP na male. Napakasolid nga pala ng pattern nito. Sana magmana dito ang kanyang mga anak. Sa loob nga pala ng 24 hours manliligaw nga pala ang lalaking beta at gagawa na ito ng bubble nest. Napansin ko nga na agresibo ang babaeng beta at mukha silang madaling magkakasundo. Sa mga nagtatanong nga ganito nga pala sila magligawan. Nakakalibang nga pala silang panoorin dahil sa kanilang itsura. Eto na nga pala yung 10 nanalo na mabibigyan natin ng mga fry. Ipagdasal nyo sana na maging successful itong ating binibreed. Tatakpan ko na nga pala sila para hindi sila lamukin. Mas makakapag-breed nga pala sila na maayos kapag madilim ang kanilang paligid. Hindi ko na nga rin pala sila kailangan buksan para makita lang ang kanilang status. O diba guys, napaka-useful ng ginawa nating project ngayong araw. So paano guys, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panonood. Paalam! Yeah!